Cassandra's point of view. 19 na taong gulang pa lang ako pero pakiramdam ko, matagal na akong napagod sa buhay. Minsan habang naglalakad ako pauwi galing palengke bitbit ang plastic ng gamot ni mama, naisip ko kung normal pa bang ganito kabigat ang mga problema para sa edad ko. Habang yung ibang kaedad ko, iniisip kung saan gagala o anong course ang kukunin sa kolehiyo. Ako naman, araw-araw nag-iisip kung papaanong pagkakasyahin ng pera para sa pagkain, gamot, at pambayad ng kuryente. Maliit lang ang bahay namin sa lumang eskinita sa Cavite. Kapag umuulan, may mga parte ng bubong na tumutulo, kaya may nakapwesto ng timba sa sala kahit hindi pa tag-ulan. Sanay na kami ron. Ang hindi ko yata magawang makasanayan ay iyong tingin ng mga kamag-anak namin na parang pabigat kami sa mundo. Matagal nang wala si Papa. Umalis siya noong 12 anyos pa lang ako at simula nun, hindi na siya nagpakita ulit. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya o malamang may iba ng pamilya. Nung una galit na galit ako pero habang tumatagal, napagod na rin akong magtanim ng sama ng loob sa taong hindi naman bumabalik. Si Mama na lang ang meron ako. Pero nitong mga nakaraang taon, lalo siyang nanghina dahil sa sakit niya sa bato. Halos linggo-linggo kaming nasa ospital. Kahit na anong kayod ko sa pagtitinda online at pamamasada minsan ng kariton ng gulay ng tiyuhin ko, kulang na kulang pa rin. Isang hapon, kagagaling ko lang sa butika nang marinig ko na naman yung boses ni Tita Lorna mula sa kabilang bahay. "Hanggang kailan ba kayo aasa sa tulong ng iba?" Sabi niya habang nagwawali sa tapat nila. Hindi ko siya pinansin kahit alam kong ako ang pinatatamaan niya. Pero syempre hindi natapos doon ang sasabihin niya. "Kawawa naman yung nanay mo. Kung may matinong trabaho ka lang sana." Humigpit agad ang hawak ko sa supot ng gamot pero dire-diretso lang akong naglakad. Sanay na ako. Kapag mahirap ka kasi, parang lahat may karapatang maliitin ka. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan ko si Mamang nakahiga habang hinihingal. Agad akong lumapit at inilipag ang gamot sa mesa. "Mama, uminom ka muna nito." Ngumiti siya ng tipid habang pilit bumabangon. "Anak, huwag ka nang bumili ng mga mahal na gamot." Napabuntong hininga ko habang iniaabot ng tubig. "Kailangan mo po yan." Napatingin siya sa akin ng matagal bago marahang hinawakan ang kamay ko. "Pagod ka na, anak. Pasensya ka na talaga, ha?" Napangiti ako ng pilit. "Hindi pa, Mama. Ayos lang po ako." Pero sa totoo lang, oo. Pagod na ako. Pagod na akong makita si Mama na unti-unting nanghihina habang wala akong magawa kung hindi ang maghanap ng paraan araw-araw. Kaya nang dumating si Ninang Beth isang gabi at sabihin ng alok na magbabago sa buhay ko, pakiramdam ko, hindi ko alam kung matatakot ba ako o matatawa. Nakaupo kami noon sa sala habang umuugong ang lumang electric fan sa gilid. "Cassandra," sabi niya habang seryoso ang muka. "May gusto sana akong sabihin eh." Napatingin ako sa kanya habang nagtitimpla ng kape. "Ano po yun?" Nagkatinginan muna sila ni Mama bago siya nagsalita. "May kakilala akong naghahanap ng mapapangasawa." Napakunot noo agad ako. "Ha?" Bahagya siyang umubo bago inayos ang upo. "Mayaman siyang tao. Mabait naman at responsable." Mas lalo akong nagtaka. "Ninang, bakit mo naman sinasabi sa akin yan?" Huminga siya ng mabagal bago tuluyang nagsalita. "Interesado siyang magpakasal sa katulad mo. Naisip kita kasi alam kong kailangan yun ng pera." Halos matawa ako sa sinabi niya. "O edi, maghanap siya ng gusto siyang pakasalan." Ikaw sana eh." Pakiramdam ko'y biglang tumigil ang electric fan sa sobrang katahimikan ng bahay. Napakurap ako habang nakatingin sa kanya. "Ninang, seryoso ba kayo?" Tumango siya ng mabagal. Ang pangalan niya ay Don Alberto. Hindi ko agad alam ang sasabihin ko. Matanda na siya. Dagdag pa niya. Balo, wala ring anak. Sarkastiko kong natawa habang napapailing. Bakit ho ako?"
dahil gusto niya ng simpleng babae. Napahawak ako sa noo ko habang pilit inuunawa ang naririnig ko. Ninang, hindi ito drama sa TV. Cassandra, makinig ka na muna. Napaupo ako habang mabigat ang dibdib ko. Kapag pumayag ka, sasagutin niya lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng mama mo. Bibigyan din kayo ng bahay at negosyo. Bigla akong natahimik bago napakurap ng ilang beses. At nakakainis dahil kahit gusto kong tumanggi agad, hindi ko rin mapigilang maisip si mama. Naisip ko bigla ang mga reseta niyang hindi namin mabili. Ang mga gabing hirap siyang huminga. At ang pang-aapi ng mga kamag-anak naming tingin sa amin, pabigat. Walang imik si mama sa gilid pero kitang-kita kong hiya sa mukha niya. Cassandra, wag mo kong isipin. Kung ayaw mo, ayos lang. Makakaraos din tayo. Mahina niyang sabi. Napapikit ako sandali. Pero paano ko hindi iisipin? Siya na lang ang meron ako. Makalipas ang ilang araw, hindi na mawala sa isip ko yung alok sa akin. Kahit anong pilit kong itanggi, alam kong iyon ang pinakamabilis na paraan para makaahon kami. At sa huli, napagod din akong lumaban na mag-isa. Kaya pumayag ako. Nung unang beses kong makita si Don Alberto, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Nasa loob kami noon ng isang mamahaling restaurant sa Tagaytay habang tahimik akong nakaupo sa harap niya. 45 taong gulang siya pero bata pang tingnan. Halatang maalaga sa sarili. Maayos manamit, malinis tingnan, at hindi naman siya mukhang masungit. Hindi siya yung matandang gusgusi na unang pumasok sa isip ko noong unang sinabi ni Ninang Beth ang tungkol sa kanya. Ilang segundo niya akong tinitigan habang hawak ang tasa ng kape. Ilang taon ka na? Tanong niya. 19 po. Mapakurap siya bago tumango. Hindi ko alam kung bakit pero mas lalo akong nailang habang kaharap siya. Huwag kang kabahan dahil wala naman akong masamang gagawin sa'yo. Napakurap ako bago napayuko ng bahagya. Pasensya na po. Tipid siyang napangiti. Napipilitan ka lang ba rito? Hindi ako agad nakasagot. Siguro dahil alam naming pareho ang sagot. Huminga ako ng mabagal bago tumingin sa kanya. Gusto ko pong gumaling si mama at hindi na kami apihin ng mga kamag-anak namin. Ilang segundo siyang natahimik bago tumango. Naiintindihan ko kahit galit ka sa setup na ito. Hindi naman po ako galit. Takot? Napakurap ako. Siguro takot nga ako dahil sa edad kong ito, mapipilitan akong ikasal para makaahon kami sa hirap. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ba talagang nararamdaman ko ngayon. Parang halo-halong hiya, kaba at pagod. Hindi ko rin naman pinangarap na magpakasal sa matandang mayaman. Pero minsan pala, kapag desperado ka na, kahit yung mga bagay na dating imposible para sa'yo, magagawa mong tanggapin. Makalipas ang 2 linggo, isinagawa ang civil wedding namin. Walang engranding dekorasyon, walang malaking handaan at wala ring maraming bisita. Simple lang ang lahat. Nakaputing simpleng dress ako habang si Don Alberto naman, naka-gray suit. Tahimik lang kaming nakatayo sa harap ng judge habang pinapanood ng iilang taong malapit sa amin. At habang suot ko yung singsing na inilagay niya sa daliri ko, pakiramdam ko parang nanonood lang ako ng buhay ng ibang tao. Hindi ko maramdaman kung masaya ba ako o malungkot. Parang lutang lang ako sa mga oras na yon. Pagkatapos ng kasal sa mansyon nila, halos hindi ako makapaniwala sa laki ng lugar. Yung sala pa lang namin noon, kasya na yata sa walk-in closet ng bahay na yon. Nakanganga akong nakatayo habang nakatingin sa paligid. From now on, dito ka natitira, sabi ni Don Alberto habang nakatingin sa akin. Napakurap ako bago tumango. Maya-maya may lumapit na mga kasambahay at agad akong binati ng magalang. Mas lalo tuloy akong nailang dahil hindi ako sanay sa ganun. Hindi ako sanay na may nagbubukas ng pinto para sa akin o nagtatanong kung anong gusto kong kainin. Sa unang gabi ko sa mansyon, halos hindi ako makatulog. Napakalambot ng kama at napakatahimik ng paligid. At habang nakahiga ako ron,
Pakiramdam ko'y mas lalo kong namimiss yung maliit naming bahay kahit sira-sira yun. Dahil doon, alam ko kung sino ako. Pero dito, pakiramdam ko, isa akong taong hindi ko kilala. Kinabukasan, habang nakaupo ako sa dining table na punong-puno ng pagkain, hindi ko alam kung papaanong gagalaw ng maayos. Tahimik lang si Don Alberto habang umiinom ng kape. Maya-maya napatingin siya sa akin. Hindi ka pa rin komportable dito, tama? Pasensya na po. Bakit ka nagsusori? Hindi ako agad nakasagot. Siguro dahil pakiramdam ko kahit na anong gawin ko, hindi ako bagay sa mundong ginagalawan niya. Wala po. Habang lumilipas sa mga araw sa bago kong buhay bilang asawa ng isang bilyonaryo, mas lalo kong narealize na hindi pala sapat na mabago ang estado mo sa buhay para maramdaman mong kabilang ka na talaga sa mundo nila. Makalipas ang ilang araw mula nang ikasal kami ni Alberto, unti-unti ko pa ring sinusubukang masanay sa bago kong buhay. Hanggang ngayon, minsan nagigising pa rin akong nalilito kapag nakikita ko yung sobrang laking kwarto na tinutulugan ko at yung makakapal na kortina sa paligid. Hindi pa rin nawawala yung pakiramdam na parang hindi talaga ako bagay sa lugar na yon. Kahit anong pilit kong mag-adjust, iba pa rin kapag lumaki ka sa simpleng buhay. Tapos bigla kang inilagay sa mundong puro yaman at katahimikan. Ayos ka lang ba, ma'am? Sabi sa akin ng matandang kasambahay na si Aling Nena. Opo, pero sana wag niyo na po akong tawaging ma'am. Hindi po kasi ako sanay. Ay naku ma'am, dapat masanay ka na. Asawa ka ni Sir Alberto kaya't dapat lang natawagin ka naming ma'am. Napangiwi ako sabay kamot sa ulo. Kumain na po ba kayo? Baka napapagod na po kayo. Magpahinga muna po kayong sandali. Ayos lang ako, kaya't wag mo kong intindihin. 3 namang kaming kasambahay rito at may kanya-kanyang trabaho kami. Napapakisuyuan ko naman ang 2 pang kapag napagod na ako. At isa pa, kayong 2 lang ni Sir ang nandito. Ganun po ba? Basta kapag nagugutom kayo, kumain lang po kayo Oo, sige. Maraming salamat ha. Sige't mag-aasikaso na muna ako ng mga labahin. Anya bago nagtungo sa laundry area. Mabait naman si Alberto sa akin. Hindi siya yung tipo ng lalaking mapangmataas o palautos. Kahit sanay siyang sundin ng mga tao sa paligid niya. Tahimik lang siyang madalas at masyadong seryoso minsan. Pero hindi niya ako pinipilit sa kahit na anong bagay. At siguro, yun din ang dahilan kung bakit mas lalo kong nailang noong una. Dahil hindi ko alam kung paano kikilos sa harap niya. Isang umaga habang sabay kaming nag-aalmusal sa dining area, hindi ko na napigilang buksan ang tungkol kay mama. Pwede ko bang puntahan si mama mamaya? Tanong ko habang nakatingin sa plato ko. Napatingin siya sa akin bago marahang tumango. Of course. Bahagya akong nakahinga ng maluwag saka napangiti. Gusto ko sana siyang kausapin. Hindi mo kailangang magpaalam sa akin sa bawat bagay, Cassandra. Pwedeng-pwede mong gawin ang mga gusto mo. Hindi naman kita paghihigpitan. Siguro magsasabi ka lang sa akin. Napakurap ako bago napangiti ng tipid. Nasasanay pa lang ako pero salamat. Mabagal siyang tumango bago muling uminom ng kape. Bandang hapon, sinamahan niya akong pumunta sa lumang bahay namin. Habang nasa sasakyan kami, wala akong imik na nakatingin sa labas habang iniisip kung paano ko kakausapin si mama. Simula nang ikasal ako, hindi pa rin nawawala yung pakiramdam na parang iniwan ko siya. Kahit alam kong para rin naman sa kanya lahat ng ginawa ko. Pagdating namin sa iskinita, hindi ko maiwasang mapansin yung tingin ng mga tao habang bumababa ako mula sa mamahaling sasakyan ni Alberto. Iyong ibang kapitbahay na dating hindi naman ako pinapansin, ngayon ay tahimik na nakamasid habang nagbubulungan. Hindi ko na lang sila pinansin. Sanay naman akong may sinasabi ang mga tao sa amin. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan ko agad si mama na nakaupo sa lumang sofa habang nanonood ng TV. Mama! Tawag ko habang lumalapit. Napangiti siya agad nang makita ko. Anak! Cassandra! Yumakap agad ako sa kanya at kahit papano gumaan yung pakiramdam ko nang maramdaman kong mas maayos na siya kumpara noong mga nakaraang buwan.
Napansin ko ring may mas marami ng pagkain sa mesa at maayos na rin ang ilang parte ng bahay dahil pinaayos agad yon ni Don Alberto matapos ang kasal namin. Maya-maya ay pumasok din si Alberto sa loob ng bahay at magalang na bumati kay Mama. "Kamusta na po kayo?" Ngumiti si Mama nang nahihiya. "Ayos na ako. Maraming salamat sa lahat ha." Tumangulang si Alberto bago naupo sa gilid. Hindi ko alam kung bakit pero medyo kakaiba pa rin sa pakiramdam na makita silang magkausap. Parang hindi ko pa rin lubos na maprocess na asawa ko na talaga ang lalaking yon. Habang umiinom kami ng kape, saka ko binuksan yung gusto kong sabihin. "Mama, sumama ka na kaya sa amin?" Napatingin agad siya sa akin. "Ha? Doon ka na tumira sa bahay para naman mabantayan kita." Umiling agad siya bago pa ako matapos magsalita. "Hindi na anak." Napakunot noo ko. "Mama naman. Hindi ako sanay sa ganung buhay eh. At saka ganun talaga kapag nag-asawa ng isang babae. Umaalis talaga sa bahay. Hindi pwedeng doon ako tumira sa inyo. Maiging doon ka lang kasamang asawa mo. Masaya naman ako rito, anak." Napabuntong hininga ko habang lumalapit sa kanya. "Pero paano kapag bigla kang inatake rito tapos wala kang kasama?" Hinawakan niya agad ang kamay ko. "Cassandra, masaya ako rito. At kaya ko ang sarili ko." Napayuko ako sabay kagatlabi. Hindi ko naman siya masisisi dahil kahit ako mismo, nahihirapan pa rin makibagay sa mundo ni Alberto. Tahimik lang si Alberto habang nakikinig sa amin bago siya nagsalita. "Kung ayaw po ninyong umalis rito, pwede naman po akong magpadala ng kasama ninyo." Napatingin kami pareho sa kanya. "Magpapadala ako ng kasambahay rito para may tumulong sa inyo araw-araw. Para may kasama ka at makakausap. Ako na hong bahala sa lahat ng expenses." Nanlaki agad ang mata ni Mama. "Naku hindi na kailangan." "Kailangan po." Kalmado niyang sagot. "Para hindi na rin po nag-aalala si Cassandra. Gusto kong mapanatag ang kalooban ng asawa ko." Nanlalaki ang matang napatingin si Mama sa akin bago tuluyang napabuntong hininga. "Oh, sige na nga." "Maraming salamat, Alberto." Napangiti agad ako. At totoo naman sa mga sumunod na araw, nagpadala nga si Alberto ng kasambahay na tutulong kay Mama araw-araw. Pinaayos din niya yung bubong namin. Pinalitan ng lumang kisame at inayos maging yung maliit naming kusina. Bumili rin siya ng mga bagong gamit sa bahay. Hindi na rin namin kailangang mangamba sa gastusin sa gamot dahil siya na rin ang sumasagot sa lahat. Kahit papano, gumaan yung pakiramdam ko dahil alam kong hindi na mag-isa si Mama. Pero kahit naging maayos ang lagay ng magulang ko, hindi naman naging madali ang buhay ko bilang asawa ni Alberto. Makalipas ang isang buwan, unti-unti ko nang nararamdaman kung gaano kalala ang tingin ng mga tao sa akin. Noong una, simpleng bulungan lang habang kasama ko si Alberto sa mga restaurant o gatherings. Pero habang tumatagal, mas nagiging lantaran na yung panghuhusga nila. Isang beses habang nasa isang charity event kami, narinig ko mismo yung bulungan ng dalawang babae habang dumadaan ako. "Iyon ba yung bagong asawa ni Don Alberto?" "Oo yata. Ang bata naman masyado." "Tingin mo naman, bakit pinatulan? Malamang mayaman kasi si Don Alberto. Ginawang puhunan ng katawan para yumaman." Mahina silang nagtawanan habang nakatingin sa akin. Hindi ko na lang sila pinansin at dire-diretso lang akong naglakad. Sanay na akong maliitin ng tao. Pero iba pa rin pala kapag harap-harapan kang hinuhusgahan na parang wala kang dignidad. Minsan naman habang nasa mall ako kasamang isa sa mga kasambahay para bumili ng gamit ni Mama, may narinig na naman akong komento mula sa dalawang babae sa butik. "Makapal din ang mukha niya, no? Bata pa pero alam na papaano humanap ng mayaman. Di jackpot, instant yaman. Deadman na sa bashers." Wala akong imik na namimili habang kunwaring walang naririnig. Pero sa totoo lang, malinaw na malinaw bawat sinasabi nila. At hindi lang isang beses nangyari yon. May mga tumatawag sa akin na gold digger. May mga nagsasabing pera lang ang habol ko. May iba pang tingin sa akin
ay babaeng binili lang. Noong una naiilang pa ako sa mga tingin nila, pero habang tumatagal, parang napagod na rin ako magpaliwanag. Ano bang mapapala ako? Hindi naman nila alam kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko bago ako pumayag sa kasal na ito. Hindi nila nakita kung paano akong halos mawalan ng pag-asa habang nakikita kong naghihirap si mama. At higit sa lahat, wala naman silang karapatang husgahan ako gayong hindi nila alam ang buong kwento ko. Isang gabi habang naghahapunan kami ni Alberto sa dining area, bigla niya akong tinitigan ng matagal. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Hindi ka ba affected? Napakunot noo ko. Saan? Sa mga sinasabi ng tao. Napabuntong hininga ako bago sumandal sa upuan. Sa una, medyo. Pero habang tumatagal parang nawala na rin ako ng energy magpa-apekto. Wala naman kasi silang ambag sa buhay ko. Sisirain lang nilang araw ko kung magpapa-apekto ko sa kanila. Bahagya siyang tumango habang nakatingin sa akin. Galit ka ba sa akin dahil sa sitwasyon mo ngayon? Napakurap ako sa tanong niya. At sa totoo lang, yun ang unang pagkakataong narinig ko siyang magtanong ng ganon. Napaisip sandali ako bago umiling. Hindi. Bakit? Kasi hindi mo naman ako pinilit. Ako ang kusang pumayag na pakasalan kita para sa marangyang buhay na ibibigay mo. Kaya sa totoo lang, dapat magpasalamat pa ako sa'yo. Kasi naranasan kong maginhawang buhay sa piling mo. Napakurap siya habang nakatitig sa akin. At saka, napahawak ako sa baso ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na rin okay si mama ngayon. Ilang segundo siyang hindi nagsalita bago bahagyang ngumiti. At simula nang magsama kami sa isang bahay, pakiramdam ko medyo gumaan yung atmosphere sa aming dalawa. Habang tumatagal kasi, unti-unti ko ring napapansin na sa likod ng seryoso at tahimik na imahe ni Alberto, hindi naman pala siya masamang tao. Hindi niya ako tinrato na parang pagmamay-ari niya. At hindi rin niya ipinaparamdam na may utang na loob ako habang buhay dahil sa pagtulong niya sa pamilya ko. At kahit hindi ko pa lubos maintindihan kung ano talaga yung lugar ko sa buhay niya, unti-unti kong naiisip na baka hindi naman pala puro lungkot lang naghihintay sa akin sa bago kong buhay bilang asawa niya. Habang lumilipas sa mga buwan, unti-unti ko ring nakikilala si Alberto ng higit pa sa pagiging mayaman niyang negosyante na pinakasalan ko. Noong una kasi, akala ko magiging mahirap siyang pakisamahan dahil sa edad niya, sa estado niya sa buhay at sa paraan ng pagtingin sa kanya ng mga tao. Iniisip ko noon na baka seryoso siyang tao na halos trabaho lang ang alam at negosyo. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin na malayo siya sa inaasahan ko. Tahimik siya pero hindi malamig. Matured siya pero hindi nakakasakal kasama. At higit sa lahat, hindi siya yung tipo ng lalaking gustong laging nasusunod. Sa katunayan minsan nga mas nauuna pa niyang isipin yung gusto ko kesa sa sarili niya. Isang umaga habang sabay kaming nag-aalmusal sa terrace ng mansyon, napansin niyang tahimik lang ako habang umiinom ng kape. Anong iniisip mo? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Napakurap-kurap ako bago umiling. Wala naman. Hindi siya agad nagsalita at parang sanay na siyang maghintay hanggang kusa akong magsalita. Sigurado ka ba? Kapag may hindi ka gusto o kung may mga gusto kang gawin, magsasabi ka lang sa akin. Huwag kang mahihiya. Napangiti ako ng tipid. Oo, sige. Maraming salamat. Sa mga nakaraang buwan kasi, iyon ang isa sa mga napansin ko sa kanya. Hindi siya mapilit. Hindi siya nagtatanong ng sobra kapag ayokong magsalita. Namimiss mo na ba ang bahay ninyo? Tanong niya maya-maya. Bahagya akong napangiti. Konti. Tumango siya habang hinihiwa yung breakfast niya. Gusto mo bang umuwi ron mamaya? Napatingin agad ako sa kanya. Pwede? Tumaas ang isang kilay niya. Asawa kita. Bakit naman hindi pwede? Kagaya nga ng sinabi ko, kapag may gusto kang gawin magsabi ka lang sa akin. Para magawa mong gusto mo. Sasamahan kita kung sakali. Nginitian ko siya ng matamis dahil natutuwa ako sa ganoong pag-uugali niya. Hindi ko alam kung bakit pero sa mga simpleng paraan niya ng pagsasalita,
mas lalo akong nagiging komportable sa kanya. Lumipas pang ilang mga araw. Noong una, halos hindi ako makahinga ng maayos kapag magkasama kami sa iisang mesa. Dahil pakiramdam ko, mali lahat ng galaw ko. Pero habang tumatagal, unti-unti na ring nawawala yung kaba ko. At siguro, dahil doon, mas lalo ko ring napapansin yung lungkot na minsan ay nakatago sa likod ng pagiging tahimik niya. Madalas kasi kahit nasa harap siya ng maraming tao o nasa meetings, may mga sandaling nahuhuli ko siyang nakatulala lang sa malayo na parang may iniisip na mabigat. Isang gabi habang nasa sala kamit nanonood lang ng pelikula, hindi ko napigilang tanungin siya. "Masaya ka ba?" Napalingon siya agad sa akin habang hawak ang wine glass niya. "Bakit mo na itanong?" Nagkibit balikat ako habang nakaupo sa kabilang sofa. "Ewan, minsan kasi parang malungkot ka. Kaya gusto ko malaman kung masaya ka ba ngayon na may asawa ka na." Ilang segundo siyang nakatingin lang sa akin sandali bago huminga ng mabagal. "Namatay ang asawa ko 5 taon nang nakakaraan." Bigla akong natahimik. Hindi ko naman yun unang beses na narinig dahil sinabi na rin sa akin ni Ninang Bet noon. Nabiyudo siya, pero iba pala kapag siya mismo yung nagsabi. "Mahal na mahal ko siya." Dagdag niya habang nakatingin sa TV pero halatang wala naman talaga roon ang isip niya. "Matagal din akong hindi naka-move on." Hindi ko agad alam ang sasabihin ko kaya tahimik lang akong nakikinig. Pagkatapos niyang mawala, nawala na rin ako ng gana sa maraming bagay. Inabala kong sarili ko sa negosyo ko. Napatingin ako sa kanya habang kalmado lang ang boses niya. "Hindi ba mahirap?" Bahagya siyang ngumiti pero halatang mapait yon. "Mahirap kapag bigla kang nawala ng taong sanay kang makasama araw-araw. Pero sa tanong mo ngayon, masasabi kong masaya ako ngayon kasi may kasama na naman ulit ako sa buhay. At isa pa, kahit alam kong pinakasalan mo ko dahil kailangan mo, hindi mo naman ako sinasamantala. Wala kang hinihingi na mga mamahaling bagay sa akin. Parang hinihintay mo lang na bibigyan kita." "Siyempre, ang gusto ko lang naman maging maginhawang lagay ni Mama. Pero hindi naman kita inasawa para hututan. Masaya ako sa lahat ng mga binibigay mo sa akin. At saka hindi naman ako mahilig sa mga material na bagay." Tahimik ulit kaming pareho matapos noon. At sa pagkakataong yon, saka ko mas naintindihan na hindi lang pala ako yung may sariling dahilan kung bakit napunta sa kasal na ito. Ako gusto kong iligtas si Mama. Siya naman, gusto niyang mabuhay ulit ng may kasama. Makalipas ang ilang linggo, mas madalas niya na akong isama sa iba't ibang lugar. Minsan sa Tagaytay, minsan sa Batangas. O kaya simpleng dinner lang sa mga mamahaling restaurant. Noong una naiilang pa rin ako lalo na kapag may mga taong nakatingin sa amin. Pero habang tumatagal, mas natututo na rin akong huwag pansinin ang paligid. Isang weekend, dinala niya ako sa isang beach resort sa Palawan. Noong una akala ko business trip na naman. Pero nang makarating kami ron, saka ko lang na lamang 2 araw pala talaga yung bakasyon. Pagkababa pa lang namin ng sasakyan, agad kong naamoy yung hangin ng dagat. At halos mapangiti ako habang nakatingin sa paligid. "Nagustuhan mo ba?" tanong niya. Napatingin ako sa kanya habang hindi maitago ang excitement. "Sobra, ang ganda rito." Bahagya siyang ngumiti bago kinuha yung bag ko mula sa staff. "Mabuti naman at nagustuhan mo. Naisip ko kasing baka nabuburyo ka sa bahay, kaya dinala kita rito." Habang naglalakad kami papunta sa villa, napansin kong parang mas relaxed siya kesa usual. Hindi siya mukhang businessman na maraming iniisip. At unang beses ko rin siyang makitang nakakasual lang at hindi suit. Nang makarating kami sa beachside restaurant ng resort noong gabi, tahimik lang kaming nakaupo habang pinanonood ang dagat. Lumapit yung waiter at agad na tumingin sa akin si Alberto. "Anong gusto mong inumin?" Napakurap ako. "Kahit ano." Umiling siya ng bahagya. "Hindi, yung gusto mo." Napaisip ako sandali bago sumagot. "Mango shake na lang." Tumango siya bago umorder. Maya-maya, muli siyang tumingin sa akin. "Pagkain, anong gusto mong kainin?" Napangiti ako ng tipid. "Hindi ko alam kasi hindi naman ako nagugutom. Siguro ayos na sa akin ang inumin."
Sigurado ka ba dyan? Oo, ayos lang ako. Salamat. Hindi ko alam kung bakit pero sa simpleng paraan niya ng pag-aasikaso sa akin, unti-unti kong nararamdaman na parang importante ako. Hindi ko kasi yun masyadong nararanasan dati. Noong lumalaki ako, sanay akong ako yung nag-aalaga sa ibang tao. Ako yung laging nag-a-adjust at nagsasakripisyo. Pero kay Alberto, parang natural sa kanya na unahin ako. Kinabukasan habang naglalakad kami sa gilid ng dagat, napansin niyang tahimik lang ako habang nakatingin sa tubig. Bakit? Tanong niya. Napalingon ako sa kanya. Wala, iniisip ko lang. Hindi ko akalaing makararating ako sa ganitong lugar. Dapat masanay ka na. Kasi dadalhin pa kita sa iba't ibang lugar. Mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Gusto kong makapaglibang ka. Maraming salamat. Ngayon pa lang nag-e-enjoy na talaga ako rito. Huminto siya sandali bago tumingin sa akin. Cassandra, hindi mo kailangang pilitin maging ibang tao. Napakurap ako. Anong ibig mong sabihin? Napapansin kong lagi kang conscious sa bawat galaw mo kapag may ibang tao. Kung ano ka, ayos lang yun sa akin. Hayaan mong ibang tao sa mga sasabihin nila. Basta ako kilala kita at mabuti kang tao. Napabuntong hininga ko habang nakatingin sa buhangin. Pakiramdam ko kasi minsan hindi ako bagay sa mundo mo. Hindi ko naman hinahanap yung babaeng bagay sa mundo ko. Gusto ko lang yung simple. Kaya ikaw ang nagustuhan kong pakasalan. Napatingin ako sa kanya kasabay ng mabilis na tibok ng puso ko. Gusto ko lang ng taong totoo. Hindi ko alam agad ang isasagot at nakakainis dahil habang tumatagal, mas lalo akong nagiging komportable sa kanya. Minsan nga nahuhuli ko nilang ang sarili kong excited kapag niyayaya niya akong lumabas. O kaya, natutuwa kapag umuuwi siyang may dalang kung anong pagkain para sa akin. At dahil doon, gusto ko rin namang suklian yung pagiging mabait niya. Kaya kapag nasa bahay kami, mas inaasikaso ko rin siya. Kapag alam kong pagod siya galing trabaho, pinaghahanda ko siya ng pagkain o kaya kape. Minsan naman hinihintay ko siyang makauwi bago ako matulog. Isang gabi habang nasa office room siya sa mansyon at busy sa laptop, pumasok ako dala yung tray ng pagkain. Napatingin siya agad sa akin. Hindi ka pa natutulog? Inilapag ko yung pagkain sa mesa niya. Kakain ka muna. Hindi ka kasi kumain kanina dahil masyado kang busy dyan. Napatingin siya sa oras sa relo niya saka napabuntong hininga. Late na pala. Umupo ako sa sofa habang pinanonood siyang kumain. Maya-maya, napatingin siya sa akin. Bakit mo ako tinititigan? Napangiti ako ng bahagya. Wala lang. Masama ba? Mahina siyang natawa bago muling kumain. Pakiramdam ko, hindi na lang basta obligasyon yung pagsasama namin sa iisang bahay. Unti-unti na rin akong nasasanay sa presensya niya. At hindi ko namamalayang habang tumatagal, mas lalo ko nang inaabangan yung mga simpleng araw na magkasama kami. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Sa panahong yon, mas lalo kong napapansin kung gaano kalaki ang ipinagbago ng buhay namin. Simula nang makasal ako kay Alberto. Hindi ko naman sasabihing bigla akong naging komportable agad sa bagong mundong ginagalawan ko. Dahil hanggang ngayon, minsan naiilang pa rin ako kapag may formal gatherings o kapag napapaligiran ako ng mga taong sanay sa marangyang buhay. Pero kahit papano, mas natuto na akong huminga ng mas maluwag at tigilan yung pag-iisip na parang lagi akong may kailangang patunayan. At higit sa lahat, mas gumaan yung loob ko dahil mas maayos na rin si Mama. Hindi na siya kagaya dati na halos hindi makatayo ng maayos o yung palaging hinihingal kahit simpleng lakad lang. Dahil sa tuloy-tuloy niyang gamutan at maayos na pagkain, mas naging malakas na siya kumpara noong mga nakaraang taon. Kaya nang sabihin ni Alberto isang umaga na pwede ko siyang bisitahin, agad akong pumayag. Nasa meeting ako mamaya, kaya baka gabi pa ako makauwi. Sabi niya habang inaayos ang relo niya sa harap ng salamin. Tumango ako habang nakaupo sa kama at pinanonood siya. Okay lang, hindi naman ako magtatagal sa bahay eh. Gusto ko lang din kamustahin si Mama. Napalingon siya sa akin bago bahagyang ngumiti. Sabihin mo kung gusto mong magpa-drive na lang ha?
Kaya ko namang pumunta ron. Marunong na ako magmaneho eh. Kahit nasabihin nating sandali lang akong natuto, maingat naman ako magmaneho. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya mailang ka kapag traffic. Hindi naman, at saka halos araw-araw akong nagmamaneho. Kapag umaalis tayo, di ba? Kaya nasanay na ako. Lumapit siya sa akin bago marahang inayos yung hibla ng buhok ko na nakadikit sa pisngi ko. Okay, sige. Basta palagi kang mag-iingat sa pagmamaneho. Huwag kang magmamadali. Oo naman, hindi naman ako mahilig mag-overtake. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay sa ganung klase ng gestures niya. Simple lang pero nakakapanibago pa rin sa akin yung may taong ganun kaasikaso. Bandang tanghali, dumiretso ako sa dating bahay namin. Pagkababa ko pa lang ng sasakyan, agad kong naamoy yung amoy ng ulam at usok mula sa mga karinderya sa paligid. Pareho pa rin yung lugar pero mas maayos ng tingnan ngayon kumpara dati. Ang laki na rin kasi ng ipinagbago ng bahay namin. Pagpasok ko sa loob, agad akong napangiti nang makita si mamang abala sa pagtitiklop ng damit. Mama! Tawag ko habang lumalapit. Napalingon siya agad at ngumiti. Cassandra! Yumakap ako sa kanya at agad kong napansin kung gaano na siya kalakas ngayon kumpara dati. Pinapagod mo na naman ang sarili mo. Sabi ko habang inaagaw yung damit sa kanya. Natawa siya ng mahina. Anak, hindi naman ako baldado. At saka hindi naman pwedeng puro iutos ko lang sa kasambahay ang mga ito. Kailangan ko ring mag-exercise para naman maigalaw kong katawan ko. Sa bagay, gets naman po kita mama, kasi ayaw niyo talaga ng walang ginagawa. Alam mo yan, mas lalo akong nangihina kapag wala akong ginagawa eh. Mas pakiramdam ko nun eh, wala akong silbi. Pero sa totoo lang, natutuwa akong makita siyang masigla ulit. Noong mga nakaraang taon kasi halos mawala na ako ng pag-asa. Habang nakikita ko siyang unti-unting nanghihina, araw-araw. Ngayon mas malakas na siyang magsalita at mas masigla na rin yung mukha niya. Habang nagkakape kami sa maliit naming sala, masaya kaming nagkukwentuhan tungkol sa kung ano-ano. Kamusta ka naman doon? Tanong ni mama habang umiinom ng kape. Ayos naman po. Ayos lang talaga? Opo ma, mabait talaga si Alberto. Nakita ko ng ugali niyang maasikaso at maalalahanin. Basta, hindi siya mapilit sa mga bagay-bagay. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Tinitigan niya ako ng matagal bago bahagyang ngumiti. Mas gumaan ang itsura mo ngayon, anak. Napakurap ako. Talaga po? Tumango siya. Nung una kang nagpakasal, para bang lagi kang kinakabahan. Tapos parang may takot sa mga mata mo. Pero ngayon, masayang mga mata mo anak. Wala na akong lungkot na nakikita. Kaya sa tingin ko tama lang din na si Albertong pinakasalan mo. Kasi mabuti siyang tao. Napabuntong hininga ko ng mahina habang napapaisip. Siguro, tama nga siya. Kaya nga po deadman na ako sa mga bashers sa paligid. Ang papangit naman nilang lahat. Oo, wag mong papansinin na mga iyon. Inggit lang sila sa'yo. Lalo na ang mga anak ng tita mong nakapag-asawa ng mga tambay. Stress sila sa mga asawa nila. Kung hindi nananakit may bisyo naman. Hindi ko maiwasang matawa habang iniisip yon. Totoo naman kasing gano'n ang mga napangasawa ng mga pinsan kong impokrita. Makalipas ang halos 2 oras na kwentuhan, nagpaalam na rin ako dahil kailangan ko pang bumalik sa mansyon bago dumating si Alberto galing meeting. Paglabas ko ng bahay, halos hindi pa ako nakalalayo nang may biglang tumawag sa akin. Cassandra! Napalingon ako agad at nakita ko si Tita Marla, napapalapit habang nakapamewang. Kilala ko na agad yung ekspresyon sa mukha niya, yung tipong naghahanap ng away. Napabuntong hininga na lang ako sa isip ko habang humaharap sa kanya. Ano po yun tita? Tinaasan niya agad ako ng kilay habang nakatingin mula ulo hanggang paa. Haba? Sosyal na sosyal ka na ngayon ha? Napangiti ako ng tipid. Hindi naman. Lumapit pa siya sa akin ng konti habang nakakunot noo. Ang kapal din talaga ng mukha mo. Nung una akala ko mahinhin ka. Marunong ka rin palang dumiskarte. At ang galing din ng diskarteng naisip mo ano? Napataas bahagyang kilay ko.
Tita, ano problema mo? Napailing siya habang nakapamewang. Huwag mo kong paikutin. Nang akit ka lang naman ng matandang mayaman para makaahon sa buhay. Nakataas lang ang kilay ko habang nakatingin sa kanya. Kung dati siguro, baka napaiyak na ako sa mga ganong salita. Pero ngayon parang wala na talaga akong energy para dibdibin yung opinyon ng ibang tao. At sa totoo lang, medyo natatawa pa nga ako habang pinanonood siyang napipikon. Sayang nga eh, sabi ko habang inaayos yung bag ko sa balikat. Natigilan siya sandali. Ha? Nagkibit balikat ako habang kunwari nag-iisip. Ewan ko ba kung bakit hindi mo naisip gawin yon? O kung bakit hindi naisip gawin ng mga anak mo yon? Nanlaki agad ang mata niya. Anong ibig mong sabihin? Napangiti ako ng malawak. Kung ginawa niyong diskarte ko, di sana mayaman ka rin ngayon. Hindi sana sila stress sa mga batugan at may bisyo nilang mga asawa. Halos mamula agad yung mukha niya sa inis. Aba, bastos ka na ngayon ah. Bigla akong natawa sa sinabi niya. Makapal din talagang mukha ng tita kong ito. Siya itong nangunguna tapos siyang magagalit. Hindi naman, sinasabi ko lang. Baka kasi inggit ka. Kasi masyado kang pakialamera. Hindi naman nga kita pinakikialaman eh. Pero ikaw itong pakialam ng pakialam. Wala ka na bang ibang magawa sa buhay? Napasinghap siya agad habang nakatingin sa akin ng masama. Inggit? Sa'yo? Nagkibit balikat ulit ako. Ewan, ikaw itong galit na galit eh. Malay ko ba? Halatang napipiko na siya habang nakapamewang sa harapan ko. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi habang buhay bata ka. Kaya magsasawa rin sa iyong asawa mo kapag nalaspag ka na. Napangiti ako habang marahang inaayos yung salamin ko. Buti na lang may pera ako no, kaya hindi mangyayari yun. Pwedeng-pwede ako magpaganda ulit. Halos mapangiwi siya sa sobrang inis. Cassandra! Natawa ko ng mahina bago umatras pa konti-konti. Oh, sige na tita. Baka tumaas pa yung blood pressure mo eh. Mahirap magkasakit kaya dapat chill ka lang. Hindi na siya halos makasagot ng maayos habang nakatitig sa akin ng masama. Pakiramdam ko wala nang epekto sa akin yung pangmamaliit na mga kamag-anak namin. Dahil habang sila abala sa kakapintas, ako naman unti-unti nang natututong mabuhay nang hindi hinihingi yung approval ng ibang tao. Pagpasok ko sa kotse, hindi ko na napigilang mapangiti habang nakatingin sa labas ng bintana. At sa isip-isip ko, mas nakakatuwa palang asarin si Tita Marla kesa patulan siya ng seryoso. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Dumaan pang mga linggo. Akala ko magiging okay ng lahat. Pero lalo kong nararamdaman kung gaano kahirap maging bahagi ng mundo ni Alberto. Noong una kasi, akala ko sapat na yung masanay ako sa malaking bahay, sa mga sosyal na gatherings, at sa mga taong mayayaman na laging maayos manamit at magsalita. Pero habang mas tumatagal ako sa ganoong buhay, mas lalo kong nare-realize na hindi lang pala adjustment ang kailangan ko, kung hindi matinding tibay ng loob. Isang umaga habang nasa sala ako't umiinom ng kape, napansin kong parang kakaiba yung tingin sa akin ng dalawang kasambahay habang nag-uusap sila sa gilid. Paglapit ko, agad silang natahimik at nagkatinginan. Napakunot noo ko habang inilalapag yung tasa. Bakit? May problema ba? Mabilis silang umiling. Wala naman po, ma'am. Hindi ko na sana yun papansinin. Pero maya-maya, sunod-sunod na nag-vibrate yung phone ko sa mesa. Akala ko nung una normal lang na notification. Pero nang makita kong puro mentions at messages, saka ako nagtaka. Pagkabukas ko ng social media, agad kong nakita yung article na kumakalat. Teen bride ng matandang bilyonaryo, pinakasalan dahil sa pera? Parang biglang bumigat yung dibdib ko habang nakatitig sa screen matapos mabasa ang article. May picture pa kaming dalawa ni Alberto habang palabas ng isang restaurant at halatang kuha ng hindi namin alam. Mas masakit pa ron yung comments sa ilalim ng post dahil sunod-sunod yung panlalait ng mga tao. Halatang pera lang ang habol. Binili lang naman yan. Kadiri talaga yung mga batang pumapataw sa matanda ano?
Wala ng dignidad basta mayaman. Paulit-ulit kong binasa yung comments kahit pakiramdam ko. Unti-unting sumisikip yung dibdib ko habang tumatagal. Hindi ko alam kung bakit pero iba pala kapag libo-libong tao na yung sabay-sabay kang hinuhusgahan na parang kilalang kilala ka nila. Maya-maya'y narinig ko yung yabag ni Alberto pababa ng hagdan. Paglapit niya sa sala, agad niyang napansin yung mukha ko. Cassandra, anong nangyari? Hindi agad ako nakasagot bago iniabot yung phone sa kanya. Ilang segundo siyang nakatingin sa article bago tuluyang tumigas yung ekspresyon niya. Sinong naglabas nito? Malamig niyang tanong. Umiling lang ako habang napayuko. Pakiramdam ko noon, gusto ko nalang mawala sa sobrang hiya. Kahit anong pilit kong magpakatatag sa mga nakaraang buwan, ibang klase pala kapag buong internet nang may opinyon tungkol sa buhay mo. Nakita kong inis sa mukha ni Alberto habang inilalapag yung phone sa mesa, bago siya umupo sa tapat ko. Huwag mong pansinin yung mga yan. Talagang wala silang magawa sa buhay. Mapait akong napangiti. Madali lang sabihin yun. Ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko na ayokong pansinin ng mga ganyan pero mahirap pala talaga. Parang ayaw talaga nila akong tantanan. Hindi siya agad nagsalita, tahimik lang akong napatingin sa labas ng malaking bintana ng sala. Sa totoo lang, nung mga sandaling yon, gusto ko nilang umalis. Pakiramdam ko kahit na anong gawin ko, hindi mawawala yung tingin ng mga tao sa akin na isa lang akong babaeng kumapit sa matandang mayaman para makaahon sa hirap. Parang kahit na anong gawin ko, yun pa rin talaga yung tingin nila sa akin. Sabi ko habang nakapikit sandali. Hindi nila alam kung bakit ko ito ginawa pero galit na galit sila sa akin. Ano bang kasalanan ko sa kanila? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Cassandra, kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Namilog ang mata ko habang nakatingin sa kanya. Ano? Maaari kang maging malaya kung yan ang gusto mo. Natigilan ako habang nakatitig sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero sa halip na gumaan yung pakiramdam ko, parang mas lalo yung bumigat. Dahil sa unang pagkakataon, narealize kong handa niya akong pakawalan kahit kailan, kung iyon ang makakapagpasaya sa akin. Hindi kita pinakasalan para sirain ang buhay mo. Dagdag niya habang kalmado ang boses. At ayokong maramdaman mong nakakulong ka rito. Tahimik akong napayuko habang pinipigilan yung mga luha sa mata ko. Noong una, oo. Napunta ako sa bahay niya dahil desperado akong mailigtas si mama. Pero habang tumatagal, unti-unti ko ring nakikilala yung totoong Alberto. Hindi siya perpektong tao at mabait talaga siya. Kaya nang mag-angat ako ng tingin sa kanya, mas malinaw na yung nasa isip ko. Ayokong umalis. Bahagya siyang natigilan habang nakatingin sa akin. Hindi dahil sa wala akong pera kung iiwanan kita. Pagod na akong matakot sa sasabihin ng ibang tao. Kung aalis ako ngayon, parang hinayaan ko na silang diktahan ang buhay ko. Kaya siguro bahala na sila dyan. Hindi ko maiiwasang masaktan pero hindi kita iiwan. Nakita ko ang panlalaki ng mata niya sa gulat. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Pero nakita ko sa mga mata niya na masaya siya sa naging desisyon ko. Hinawakan niya ako sa kamay saka hinaplos ang buhok ko. Salamat sa pananatili mo sa tabi ko. Tama lang na huwag kang magpapaapekto sa mga sinasabi nila. Huwag kang makikinig sa mga taong wala namang kwenta. Gusto lang nilang masira tayo dahil naiinggit sila. Oo, ganun naman talaga yung mga yan. Mahilig manira ng buhay ng iba. Kaya hindi ako magpapaapekto sa kanila. Simula nang magsama kami, parang may kung anong nagbago sa tingin niya sa akin. Hindi ko man masabi ng diretsyo. Alam kong unti-unti na ring lumalalim yung nararamdaman ko para sa kanya. Mula ng mga araw na yon, mas naging matatag ako sa pagharap sa mga tao. Hindi naman nawala yung mga pambabash online. Pero natuto na akong huwag abusuhin yung sarili kakaisip sa opinyon ng mga taong hindi naman importante sa buhay ko. Mas naging tahimik at payapa rin yung pagsasama namin ni Alberto. Mas madalas na kaming magkasabay kumain, manood ng pelikula sa sala, o kaya simpleng magkwentuhan lang bago matulog. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikita kung gaano siya kaalaga kahit hindi siya expressive na tao. Kaya nang magkasakit siya isang gabi,
Doon ko napagtanto kung gaano na pala siya kahalaga sa akin. Nagsimula yun sa simpleng lagnat pero ilang araw nang hindi bumababa yung init ng katawan niya. Kahit pilit niyang sinasabing okay lang siya. Halata namang nanghihina siya. Isang gabi habang nasa kwarto siya at nakahiga lang sa kama, pumasok ako dala yung tray ng pagkain at gamot. Kumain ka na muna. Bahagya siyang napapikit habang sumandal sa headboard. Wala akong gana eh. Umupo ako sa gilid ng kama habang inilalapag yung tray. Kailangan mo pa rin kumain, hindi pwedeng wala kang gana. May diin kong sabi. Tahimik lang siya habang pinanonood akong magsandok ng lugaw para sa kanya. Nung una akala ko tatanggi na naman siya pero maya-maya, sumunod na rin siya habang tahimik lang kaming dalawa sa kwarto. Pagkatapos niyang kumain, inabot ko yung gamot niya saka inayos yung kumot sa kanya. Napatingin siya sa akin habang seryoso yung muka. Hindi mo kailangang alagaan ako ng ganyan. Napangiti ako ng bahagya habang inaayos yung una niya. Gusto kong alagaan ka, kaya wag ka na magpasaway dyan. Kailangan mong magpagaling. Salamat, Cassandra. Salamat kasi nanatili ka sa tabi ko. Salamat din sa'yo kasi binigay mong buhay na wala ako. Kahit na mahirap dahil sa mga bashers, wala na akong pakialam kasi masaya naman akong kasama ka. Ilang segundo siyang nakatingin sa akin at sa mga sandaling yon, hindi ko na kailangan pang piliting intindihin yung nararamdaman ko. Dahil habang pinapanood ko siyang nagpapahingat habang inaasikaso ko siya araw-araw nung may sakit siya, unti-unti kong naiisip na napamahal na rin pala talaga siya sa akin. Ang lalaking una kong pinakasalan dahil lang sa pangangailangan. Alberto's point of view. Lumipas pa ang mga sumunod na linggo. Habang tuluyan akong gumaling, mas lalo kong napapansin kung gaano kalaking ipinagbago ng buhay ko. Simula nang dumating si Cassandra. Nung una, iniisip ko lang talaga na kailangan ko ng kasama. Pagod na akong umuwi sa malaking bahay na puro katahimikan lang ang sumasalubong sa akin gabi-gabi. Matagal ko ring kinumbinsi ang sarili ko na hindi ko na kailangan ng pagmamahal dahil sapat na yung trabaho, pera at tahimik na routine araw-araw. Pero nagkamali ako dahil habang tumatagal si Cassandra sa tabi ko, mas lalo kong nararamdaman na may dahilan na ulit akong umuwi ng maaga. May taong naghihintay sa akin sa dining table at may boses na maririnig sa bahay na hindi lang puro utos ng kasambahay o tunog ng telebisyon. Nung nagkasakit ako, doon ko rin lalong nakita kung gaano siya kaalaga. Hindi niya ako iniwan kahit pwede naman siyang umalis at ipaubaya na lang sa nurse o sa mga kasambahay yung pag-aalaga sa akin. Pero siya mismo yung nag-aasikaso ng gamot ko. Nagbabantay kung nakakain na ba ako at minsan nga, kahit madaling araw na, gigising pa yon para tingnan kung bumaba na ba yung lagnat ko. Kaya habang tumatagal, mas lalo kong naiisip na hindi ko na kayang isipin yung buhay ko nang wala siya. Isang hapon habang nasa garden kami't umiinom ng tsaa, napansin kong mas magaan ang pakiramdam kumpara nung mga unang buwan namin bilang mag-asawa. Nung una kasi, halos hindi siya makaupo ng maayos kapag magkatabi kami. Ngayon, minsan siya na mismo yung nagkukwento tungkol sa kung ano-ano habang natatawa. Alam mo ba na may sinabi si Tita Marla kay Mama kahapon? Sabi niya habang nakangiti. Napataas ng bahagya yung kilay ko. Ano na naman? Kesyo raw lumaki na yung ulo ko dahil mayaman na ako. Natawa ko ng mahina habang umiinom ng tsaa. Tapos, napangisi siya habang nakasandal sa upuan. Ang sabi ko, mas okay nang lumaki ang ulo ko kesa ugali niya. Hindi ko mapigilang mapailing habang natatawa. Ibang klase rin talaga yung tita mong yan, ano? Ang hilig niyang pakialaman ng buhay ninyo. Oo, mula noon hanggang ngayon, hindi na talaga siya nagbago. Wala naman kaming ginagawang masama sa kanya eh. Ewan ko nga kung bakit ganun ang mga kapatid ni Papa. Mga impokrita at mga bruha. Siguro kasi stress na rin siya sa mga anak niyang babae. Hindi ba sabi mo sa akin noon mga tambay ang napangasawa nila? Tapos may mga bisyo pa. Oo. Tapos sa amin niya ibinubuntong ang inis niya. Ang lakas ng tama talaga niya. Siguro gumagamit na rin niya yung pinagbabawal na gamot kasi masyadong malalim ang pisngi. Lubog kumbaga. At saka ibang takbo ng utak. Inis niyang sabi bago umikot ang mata.
Natatawa ko kapag nakikita siyang naiinis. Umiikot kasi ang mga mata niya kapag ganon at mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero sa tingin ko, mahal ko na yata ang asawa ko. Tumaas ang kilay niya nang mapansin kanina pa akong nakatingin sa kanya. Oh, bakit ka na naman nakatitig dyan? Parang balak mo yata akong tunawin gamit ang titig mo eh. Hindi ko napigilang matawa sa sinabi niya. Wala naman akong balak na tunawin ka. Parang ako pa ngang natutunaw sa ganda mo. Ang sarap mo kasing pagmasdan. Nakita kong pagkibot ng labi niya saka siya natawa ng mahina. Ikaw ha? Nambobola ka na. Humagikik ako habang napapakamot sa aking ulo. Hindi ako nambobola. Sinasabi ko lang ang totoo. At sa mga simpleng sandaling ganoon, pakiramdam ko ay mas lalo kong nakikita yung totoong Cassandra. Hindi yung tahimik at takot na batang babae na unang dinala sa bahay ko noon, kung hindi isang babaeng marunong lumaban kapag kinakailangan. Pero kahit naging mas maayos ang lahat sa bahay, hindi pa rin natatapos yung panghuhusga ng ibang tao sa kanya. At isa sa pinakaayaw kong taong pagdating sa ganung bagay ay yung pamangkin kong si Mira. Simula pa lang noong ipakilala ko si Cassandra bilang asawa ko, halata nang hindi niya gusto ang sitwasyon. Sanay kasi siya na kontrolado ng pamilya namin halos lahat ng bagay sa paligid. At para sa kanya, malaking kahihiyan yung biglang magpakasal sa isang dalagang galing sa mahirap na pamilya. Isang gabi habang may maliit na family dinner sa mansyon, agad kong napansin yung malamig na tingin ni Mira kay Cassandra habang nasa dining table kami. Tahimik lang si Cassandra noon habang kumakain. Pero halata kong napapansin niya rin yung paraan ng pagtitig sa kanya ni Mira. Maya-maya, biglang nagsalita si Mira habang umiinom ng wine. Ang sipag mo talagang alagaan si Tito Alberto ngayon, ano? Wala pa ring imik si Cassandra habang patuloy sa pagkain. Ngumiti si Mira pero halatang plastic yun. Pero syempre, malaking mana rin naman kasing nakataya. Biglang natahimik yung mesa. Napatingin agad ako kay Mira habang kumukunot yung noo ko. Mira! Suway ko sa kanya pero parang wala siyang balak na tumigil. Ewan ko ba? Ang galing talaga ng ibang taong umarte. Akala mo concerned pero halatang pakitang gilas lang. Ang akala ko mananahimik lang ulit si Cassandra gaya ng dati. Pero nagulat ako nang marahan niyang ibaba yung kutsara bago tumingin diretso kay Mira. Alam mo, kalmado niyang sabi habang nakasandal ng bahagya sa upuan. Nakakapagod ka pa rin talaga, no? Halatang natigilan si Mira sa sagot niya. Ano? Napangiti ng maliit si Cassandra pero halatang gigil na siya. Kanina ka pa nagpaparinig. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo ng diretsyo. Kasi nakakapagod pakinggan yung mga parinig mo eh. Wala ka bang lakas ng loob na sabihin sa akin ng harapan? Nanlaki agad yung mata ni Mira habang napatingin sa paligid. Tingnan mo nga naman ano, marunong nang sumagot. Masyado nang mayabang. Nagkibit balikat si Cassandra habang umiinom ng tubig. Oo naman, napagod na kasi akong manahimik, lalo na kapag impacta tong nagsasalita. Humigpit agad yung hawak ni Mira sa wine glass niya. Alam mo bang napakakapal na mukha mo? Bigla ka nilang sumusulpo tapos ngayon parang ikaw nang may-ari ng bahay na ito. Nakatingin lang ako kay Cassandra habang hinihintay kung paano siya sasagot. At sa totoo lang, humanga ako sa kalmadong ekspresyon niya. Kahit halatang iniinsulto na siya ng harapan. Hindi ko naman kailangang agawin kahit na ano rito. Sagot niya habang diretsyo ang tingin kay Mira. Unlike ibang tao na kahit wala namang ambag, akala mo entitled sa lahat. Kasi ako, hindi ko naman pinipilit na bigyan ako ng kahit na ano. Kusa lang kasing binibigay sa akin ang gusto ko. Siguro kasi hindi naman ako feeling. Halos namula agad si Mira sa inis. Cassandra! Pero hindi siya natinag. At saka Mira, kung iniisip mong pera lang ang habol ko rito, matagal na sana akong umalis pagkatapos mapagamot si Mama. Kaya ikaw, itiko mo yung bibig mo. Dahil baka hindi ako makapagtimpi sa'yo, ha? Wika ni Cassandra sabay kindat. Tahimik lang ang buong dining area habang nagsasalita siya. Pero nandito pa rin ako dahil mahal ko yung asawa ko. At mahal niya ako. Kaya wala ka nang magagawa, okay? Manahimik ka na lang at huwag pakialaman ang buhay ng iba. Hindi kasi magandang pagiging pakilamera.
At sa pagkakataong yun, pakiramdam ko parang may kung anong tumama sa dibdib ko habang nakatingin sa kanya. Dahil alam kong totoo yung sinabi niya. Halatang mas lalong nainis si Mira pero bago pa siya makasagot, ako na yung nagsalita. That's enough. Tito, kung hindi mo kayang respetuhin ang asawa ko, mas mabuting umuwi ka na. Hindi ka welcome dito kung ganyan ang pag-uugali mo. Halatang hindi niya inaasahan yung sinabi ko. Pero wala na siyang nagawa kung hindi ang tumayo ng padabog bago umalis sa dining area. Pagkaalis niya, napatingin ako kay Cassandra na tahimik lang ulit na kumakain, na para bang walang nangyari. Napailing ako habang napapangiti ng bahagya. Ano? Tanong niya habang napapansin yung tingin ko. Hindi ko alam na kaya mo palang makipagsagutan ng ganon. Napatawa siya ng malakas sabay hawi ng buhok niya. Pagod na kasi akong apihin. Nakakasawa na maging aping-api. Kaya dapat turuan natin sila ng leksyon. Napangiti ako dahil nalaman ko kung gaano kalakas at katatag yung babaeng pinakasalan ko. Hindi siya perpekto at minsan matigas ang ulo. Pero marunong siyang tumayo para sa sarili niya kahit buong mundo pa yung kalaban niya. Makalipas ang ilang araw matapos yung nangyari kay Mira, mas lalo kong pinag-isipan yung mga bagay na gusto kong gawin habang maayos pa yung kalusugan ko. Matagal ko nang hawak yung karamihan sa negosyo at properties ng pamilya. Pero habang tumatagal, mas lalo kong naiisip na wala naman yung saysay kung wala akong taong gustong talagang pag-iwanan ng lahat ng yon. Kaya isang umaga, ipinatawag ko yung abogado ko sa study room. Nang matapos namin pag-usapan yung mga documents, tahimik akong napatingin sa bintana habang iniisip si Cassandra. Hindi ko man masabi araw-araw ng diretsyo, alam kong siya na yung taong gusto kong makasama habang buhay. Kaya isinulat ko sa pangalan niya malaking bahagi ng ari-arian ko. At hindi lang yon. Matagal ko na rin gustong buhayin ulit yung foundation ng pamilya namin para sa mga batang mahihirap. Pero noon, wala akong ganang asikasuhin yon. Ngayon malinaw na sa akin kung bakit ko gustong ituloy. Dahil nakita ko kay Cassandra kung gaano kahirap mabuhay kapag wala kang pera, koneksyon o taong handang tumulong sa iyo. Kaya ipinangalan ko rin sa kanya yung foundation para sa mga batang katulad niya noon. Noong sabihin ko yun sa kanya isang gabi habang magkasama kami sa terrace, agad siyang natigilan. Alberto, sobra naman yata ito. Napangiti ako habang hawak yung kamay niya. Hindi sobra para sa taong nagbalik ng saya sa buhay ko. Kaya deserve mo ang lahat ng yan. Ilang segundo siyang nakatingin sa akin habang unti-unting namumuo yung luha sa mata niya. Maraming salamat talaga sa lahat. Walang anuman. Mahal kita, Cassandra. Mahal din kita. Mabilis akong lumapit sa kanya saka siya niyakap ng mahigpit. Pagkatapos, hinalikan ko siya sa labi ng buong pag-iingat. Natawa na lang kami parehas bago niya ako muling niyakap. Hindi na naging tahimik pang malaking bahay kong ito. Dahil sa wakas, meron na akong taong tunay na nagbibigay buhay rito. Cassandra's point of view. Mabilis na lumipas sa mga sumunod na buwan. At habang tumatagal, pakiramdam ko tuluyan ko nang natatagpuan yung lugar ko sa buhay na dati akala ko hindi para sa akin. Noong una kasi halos araw-araw akong nagdududa sa sarili ko. Pakiramdam ko, isa lang akong batang babae na biglang inilagay sa mundong hindi ko naiintindihan. Pero habang mas nakikilala ko ang sarili ko at habang mas natututo kong huwag matakot sa opinyon ng iba, at napagtatanto ko na hindi ko kailangang baguhin kung sino ako para tanggapin lang ng lipunan. Hindi rin naman tuluyang nawala yung mga taong mapanghusga. Pero habang tumatagal, mas marami nang nakakakita sa totoong ako kesa sa mga chismis tungkol sa amin ni Alberto. Unti-unti ring nagbago yung tingin ng ibang tao matapos nilang makita kung paano ko hawakan yung foundation na ipinangalan sa akin ni Alberto. Noong una marami pa rin nagsasabing baka front lang yon para mas gumanda yung image naming mag-asawa. Pero habang tumatagal, mas naging visible yung mga projects na ginagawa namin para sa mga batang mahihirap at mga pamilyang walang kakayahang magpaaral ng anak. Madalas akong bumisita sa mga public schools at outreach programs kasama yung mga staff ng foundation. Sa bawat lugar na napupuntahan ko, mas lalo kong naaalala yung dating buhay ko. Yung pakiramdam na gusto mong mangarap pero parang walang paraan para maabot yun. Dahil kulang sa pera
at oportunidad. Isang umaga habang nasa isang maliit na barangay kami sa Laguna para mamigay ng school supplies, may maliit na batang babae na mahiyain akong nilapitan habang hawak yung bagong bag na natanggap niya. Ate, thank you po. Napangiti ako habang yumuyo ko sa harapan niya. Ano pangalan mo? Jenny. Hinaplos ko yung buhok niya habang nakangiti. Mag-aral ka ng mabuti, okay? Tumango siya agad habang mahigpit yung yakap sa bag niya. Habang pinapanood ko siyang tumakbo pabalik sa nanay niya, hindi ko na malayang nakangiti na pala akong mag-isa. Maya-maya ay lumapit si Alberto sa tabi ko habang nakasuksok yung kamay sa bulsa ng pantalon niya. Mukhang masaya ka. Kitang-kita ko kahit sa malayong malawak ng ngiti mo sa labi. Napalingon ako sa kanya bago tumango. Ewan ko ba, parang mas gusto ko pa ito kaysa sa mga social na events. Mahina siyang natawa. Kahit ako rin, mas gusto ko na yung ganito. 'Di ba? Mas nakakalibang. At saka nakakatulong pa tayo sa ibang tao. Habang nakikita ko silang masaya, parang nag-uumapaw sa tuwang puso ko. Kaya alam kong magugustuhan mong ganito. Sa susunod, mamimili naman tayo ng mga gamit na kakailanganin pa nila. Ako nang bahala sa lahat. Napangiti ako bago yumakap sa kanyang braso. Salamat. Sigurado akong matutuwa sila sa atin. Hindi ko rin akalaing darating yung panahon na magiging masaya ako sa simpleng mga bagay na ganun. Noong una kasi, akala ko hanggang pagiging asawa lang ni Alberto yung magiging role ko sa buhay niya. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang pinaparamdam sa akin na may halaga rin yung mga opinyon at gusto ko. At siguro, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit mas lalo akong naging confident sa sarili ko. Unti-unti ko ring natutunang huwag matakot sa mga tao. Kapag may mga articles o interviews tungkol sa foundation, hindi na ako katulad dati na gustong umiwas lagi sa kamera. Natuto na rin ako magsalita at ipaglaban yung mga bagay na pinaniniwalaan ko. Minsan nga ako na mismo yung kinukuha para magsalita sa ilang women empowerment events at scholarship programs. At sa bawat pagkakataong nasa stage ako habang nagsasalita tungkol sa mga batang nangangarap makaahon sa hirap, hindi ko maiwasang maalala yung dating ako. Yung Cassandra na halos mawala ng pag-asa noon. Kaya kapag natatapos yung mga events, pakiramdam ko, hindi na rin sayang yung mga pinagdaanan ko. Dahil kahit papano, may natutulungan na akong ibang tao ngayon. Siyempre hindi naman natuwa lahat sa mga pagbabago sa buhay ko. Yung mga kamag-anak naming dating mahilig mang insulto at mang maliit, ngayon tahimik na lang kapag nakikita ko. Yung iba nga biglang bumait matapos makita sa balita yung foundation at mga projects namin. Isang beses habang bumibisita ako kay mama, nadatnan ko pa si Tita Marla na sobrang bait bigla habang nag-aabot ng mangga. Cassandra, gusto mo ba nito? Galing probinsya pa. Halos matawa ko habang tinatanggap yung plastic bag. Naku tita, baka kung ano pang sabihin mo mamaya ah. Napangiwi siya ng bahagya habang pilit na nakangiti. Ikaw naman, nagbago na ako. Hindi na ako yung bruha mong tita. Sus, di nga. Pagpasok ko sa bahay, hindi na napigilan ni mama na tumawa ng malakas. Nakarma siya sa'yo. Natawa rin ako habang umuupo sa tabi niya. Biglang bait eh. Napailing si mama habang nakangiti. Hayaan mo na, ang importante masaya ka. At isa pa, nakikita ko namang nagbabago na rin siya. Siguro naisip niya na mali yung ginagawa niya kahit nagbago na. Napatingin ako sa kanya habang ngumingiti ng tipid. Mabuti naman kung ganon, kasi wala namang mabuting dulot ang pagiging masama sa kapwa. Tama ka riyan anak. At sobrang nagpapasalamat ako sa iyo. Proud na proud ako sa iyo, anak. Naiiyak na sabi ni mama. Agad akong lumapit at saka siya niyakap ng mahigpit. Welcome po palagi mama. Mahal na mahal po kita. Wala akong ibang maramdaman kung hindi saya. Hanggang ngayon. Minsan hindi pa rin ako makapaniwala na masasabi ko talaga yung salitang yon ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi na puro survival lang yung iniisip ko araw-araw. May peace na rin. Mas lalo ring lumalim ang pagmamahala namin ni Alberto habang tumatagal.
Kapag wala kaming schedules, madalas kaming magkasama sa foundation activities o kaya simpleng kumakain lang sa labas. Minsan nga, mas gusto pa niyang sumama sa mga outreach kesa sa business dinners. Isang gabi habang magkatabi kaming nakaupo sa teresang mansyon, tahimik lang naming pinapanood yung ilaw sa garden habang umiinom ng tsaa. Napatingin siya sa akin bigla. Ano yun? Wala. Iniisip ko lang na mas maingay ng bahay ngayon. Napatawa ako ng mahina. Dahil sa akin? Dahil sa'yo. Kasi madaldal ka. Napailing ako habang natatawa. At sa totoo lang, alam kong totoo yun. Dati kasi kahit gaano kalaki yung bahay niya, parang kulang pa rin dahil puro katahimikan lang ang naroroon. Ngayon mas buhay na yung paligid. Minsan may tawanan ng mga staff. Minsan may mga bata mula sa foundation na bumibisita. At mas madalas na rin kaming may mga simpleng salo-salo sa bahay. At habang mas tumatagal kaming magkasama, mas lalo kong nakikita kung gaano kasaya si Alberto sa simpleng buhay na meron kami ngayon. Kaya nang malaman kong buntis ako, halos hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Isang gabi habang nasa study room siya at may binabasang documents, pumasok ako habang hawak yung maliit na paper bag mula sa klinik. Napatingin siya agad sa akin. Oh, bakit parang kinakabahan ka? Nginitian ko siya ng matamis. May sasabihin sana ako eh. Bahagya niyang ibinaba yung salamin niya habang nakatingin sa akin. Ano yun? Nakangiti kong inilapag yung ultrasound picture sa mesa niya. Ilang segundo siyang nakatingin doon bago unti-unting nagbago yung ekspresyon niya. At sa unang pagkakataon simula nang makilala ko siya, nakita ko siyang tuluyang natulala. Cassandra! Natawa ko habang nakatitig sa kanya. Buntis ako! Magkaka-baby na tayo! Parang ilang segundo siyang hindi makahinga ng maayos habang paulit-ulit na tumitingin sa ultrasound at sa akin. Totoo ba ito? Natawa ko habang tumatango at bago ko pa namalayan, agad siyang tumayo't mahigpit akong niyakap. Pakiramdam ko'y halos naramdaman ko yung bilis ng tibok ng puso niya habang hawak ako. Thank you. Sobrang saya ko. Mahina niyang sabi habang nakayakap pa rin. Ako rin. Sa wakas mabubuo ng pamilya natin. Napangiti ako habang nakapikit. Habang siya naman, naiiyak sa sobrang saya bago ako marahang hinalikan sa labi. Sa mga sandaling yun, naisip ko na minsan pala kahit nagsimula ang isang relasyon sa maling dahilan o sa desperasyon, posible pa rin humantong yon sa totoong pagmamahalan at masayang pamilya. Basta't pareho kayong marunong manatili sa tabi ng isa't isa, kahit gaano kahirap yung naging simula ninyong dalawa. Wakas!